muros to investigate the Jews who entered the church to and become priest and bishop in order to destroy the state and to destroy the church. Di niya binanggit yan. Half-truth ang sinabi niya. Kaya, ito ang sabi sa kasaysayan. The Spanish Inquisition is not to be identified with the Papal Inquisition. O kaya nga nagtanong ako, asan mabasa na Papal Inquisition yan? Wala. Pangalawa, di pa naabutan at sigurado ako, di niya sasagutin yan dahil batay lang daw sa nilatag niya. Bakit? Sinundan ko lang yung mga napaka-importanting pahayag sa paglatag mo. Ano? Yung pagpatay, murder ay sa kadiliman. Hindi tinanong kita, ministry magazine ninyo, umaamin na ang abortion is murder. Ministry magazine ninyo, umaamin na ano? Na maraming hospital ng Seventh-day Adventist, attention Seventh-day Adventist, maraming hospital ng Seventh-day Adventist daw nag-a-abort ng mga bata. Kaya kung murder at naglalakad sa kadiliman, tanong, humihingi ba kayo ng kapatawaran? Mas malala ang ginawa niyo. Bakit? Ang ginawa niyo, di niyo pinagbigyan ng pagkakataon ng mga bata mabuhay kung bata'y sundin itong nasa ministry magazine ninyo. Oh, research naman pag may time. Pangalawa, di ko natanong, pero sigurado di niya sasagutin yan. Bakit? Ayon kasi sa aklat, ito pa, na mga aklat, huwag mong iiwasan. Pagkasaysayan. Ito ang sinasabi. Page 111. We have seen the original goal of the Inquisition was to protect the purity of the faith and the soul of the faithful, and should be obvious that there is no obligation to tolerate errors in doctrines that can endanger the spiritual life of the soul. Yun ang sinabi. Ano daw? Isang uring disiplina para yung nagpakakalat ng kasinungalingan ay hindi mas kumalat pa. Bakit? Lalo nang tinanong ko siya kanina, ano? Gawa, Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 8. Ano mabasa niyan? Dahil sa pagsisinungaling, naatulan ng kamatayan ni San Pedro, yung mag-asawang Kristiyano, pati na si Sapera. Ha? Kinatulan agad-agad ng kamatayan. Tanong, nagiging kadiliman ba ang tunay na iglesia patay sa naturang disiplina? Bakit pinatay si Ananias? Dahil sa pagsisinungaling. Si San Pedro gumawa niyan. Bakit si Sapphira hinatulan ng kamatayan dahil sa pagsisinungaling? Nakita ba ng kapatid natin yan? Oh. Kaya ayon sa kasaysayan, ang Inquisition ay hinihingi ng panahon at ang nanguna nito ay ang tinatawag na governance civil. Ito, the Inquisition was established to counteract the danger. It was in the strict sense a tribunal to protect the public safety of Christendom and security. Possible expression of heresy was not invented by the church. Mahirap. Itong ginamit niya na aklat,
mga kapatid, nagpapalayan, huwag niyong gamitin ang half-truth. Ano yung half-truth? Kalahati na katotohanan. Ginamit niya kanina, meron ako, pero mas mabuting itong sa kanya gamitin natin. Ito. Oh. As the successor of Peter, I ask that in this year of mercy, the church should kneel before God and implore forgiveness for the past and present sin of her sons and daughters. Siguradong tatanungin niya ako, sangayan ba ko? Ito, hinanda na niya. At hindi lang yan. Yung sinabi niya, mga obispo, mga pare, mga laiko, Santo Papa, naglalakad sa kadiliman. May mabasa ba dyan sa Inquisition yan? Ang pag-amin, may karugtong iniwasan niya. Kaya, ang simbahan ay hindi mo masisisi sa pangyayari ng Inquisition. Yun ang iniwasan niya. 2 minutes. Kaya nga, walang pagkakaiba ito makabasa ng isang liham na ang liham ay nabasa niya. Ang putik ay magaling para sa mata. Kuha agad ng putik at inalagay sa mata. Buta ang resulta. Bulag ang resulta. Bakit? May karugtong. Ang putik ay magaling para sa mata. Kung gusto kang mabuta. Di mo ba? 1 minute. 1 minute. Okay. Ang dami pa na mga referensya na ginagamit natin. Pag humihingi ba ng kapatawaran, ibig ba sabihin ang buong simbahan ang gumawa ng krimen? Nasa aklat pang ginamit mo. Ang papay humingi ng kapatawaran sa Holocaust. Ano yung Holocaust? Nandiyan, siguro nabasa mo yan. Ang Holocaust, yung mga Hudyo at mga Katoliko, pinatay ni Hitler. Ngayon, kung humihingi ang Santo Papa, Santo Papa ba ang nag-utos? Ang ating Panginoong Diyos nga, si Jesucristo, doon sa krus, humihingi ng kapatawaran para sa lahat ng mga nagkasala. Is an act of humility and an act of holiness. Ngunit, giniba ni Tomas Liberty Adventist na kahit bata sa loob ng tiyan ay papatayin na. Mga kapatid, ito ay nakabatay lang sa ginagawa. Maraming salamat. Okay. Wait mo lang ito ha. Pahingahin muna natin si Bro Windel. Inom mo ng tubig. Ikaw bro, baka gusto mong uminom ng tubig. Meron tayong tubig. Okay na? Okay, relax na. Okay, shout out sa dahil sa mga na naglantaw na ito karoon, yung mga viewers na ito sa social media. Labi na kang Bro Windel sa YouTube channel ni Bro Windel o sa iyang Facebook page. O kang Bro Julie, kang Bro Tata, o kang Bro Tata, ano ba? Natay mga bisita karoon? Ramil. Romel. Romel Estrella. Sa panahon mo, Aluran? Okay. Dagat sa mga bisita na din karoon. O bro, andam na bro? Andam na ba Bro Windel? Okay. Okay, umpisan mo na ang tanong bro. Ang ating oras. Okay, hindi pa nakahanda ang timekeeper. Okay, handa na. Okay bro. Time. Okay, magandang hapon kapatid na Windel. Ito yung pangunang tanong po. Ayon po sa ating paksa. Ang paksa ko po, patutunayan ko na ang Iglesia, ang Inquisition ng Iglesia Katolika ay sa kadiliman at nakapatay ng Kristiyano. Ibig mo bang sabihin walang napatay na Kristiyano? Oo, hindi. Ito ang sagot. Sa gobyerno sibil, may napatay pero hindi ecclesiastical na inquisition yan. Objection. Yan sa kasaysayan. Objection po. Ang tanong ko po, ganito. Yes or no lang. Dahil against ka sa topic ko po, ibig mo bang sabihin walang napatay na Kristiyano? Pero ano, Jesus? Yes or no? Meron o wala? Okay, ito ang sagot. Walang Kristiyanong napatay. Bakit walang mga Kristiyanong napatay? Ang lumabas sa katotohanan hindi na Kristiyano. Unang Pedro, unang Juan 2:18-19. Ang lumabas sa katotohanan, sila'y mga antikristo. Kunwari ng mga Kristiyano.
Okay, kung mabasa ko dito sa The Church Can Handle the Truth na may namatay na Kristiyano, amin mo, sinungaling ka. May namatay na Kristiyano, ha? Hindi ako aamin na sinungaling dahil ang konteksto diyan ay pinutol mo. Ang subject matter diyan ay hindi inquisition. Ang subject matter sa binasa mo, the enemies of the church kills. Not only the Protestant, Orthodox, Catholic, but Christians, and their blood is the blood of murder. Yun po. Kaya ibig sabihin, sige, basahin ko. Na may Kristiyanong namatay. Dito, sa page 133, the ungospel-like behavior by Catholics towards Christians of other churches. Even in martyrdom, when enemy kill Christians, those murdered. May namatay. Sa tanda po na, may namatay na Christian. Hindi ako tatanggap sa binasa mo. Hindi ako tatanggap sa interpretasyon mo. Malinaw din sinabi, research mo. The enemies of the church murdered. Lutheran, Orthodox, Protestant, Catholic, they are all Christians. Ano po ba ang paksa diyan? Ang Holocaust. Di po ba yung Holocaust kahit hindi yung pinatay, kahit Kristiyano pinatay, malas lang, walang sabatista. Tatanong bro Elias. Okay, nabanggit ko doon ang True Church, di ba? Catholic, dahil True Church kayo? Ayon dito, kung mabasa ko ng Catholic is heresy, tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba na sinungaling ka? Hindi ko tatanggapin na sinungaling ako. Dahil yung mga pagbasa mo, sa Bisaya pa, podyot-podyot lang. Ang inyo ng sariling magasin na iniwasan mo. Anong sabi ng magasin ninyo? Pagkatapos kukontrahin mo sa podyot-podyot? Sabi ng magasin mo, ang Catholic Church ay iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Iniwasan mo yan kanina. Challenge ko ba? Kung mabasa ko dito na Roman Catholic Church, mabasa at nakasulat po dito, siya po ay heretical church, tatanggapin niyo po ba? Nagkamali po kayo? Kung mabasa ko. Challenge bro, tatanggapin mo ba na bro? Hindi ko tatanggapin dahil may mga pahayag na kotisyon galing ni Martin Luther dyan. May pahayag din sa ibang mga protestante. No. Kaya, mula pa sa noon, ang kalaban ng simbahan ko to, sa loob at sa labas. At dahil dami ng sa loob na lumabas, na tinatawag na unang Juan 2:18 Antikristo, kaya pati si Binti Adventist na buo ngayon. Sunod na tanong bro. Okay, ayaw mo tanggapin. Sige, ako babasa. Question? Babasa. Sige, babasa mo na. Premise. The Roman Catholicism was heretical. The only Protestantism was the true Christian religion. Sinama mo ang Stephen. Isinama mo ang Stephen. Ang tanong ko, di ba, galing sa Reformasyon, si Luther. Kung mabasa ko sa Katoliko, sa kanilang pahayag sa CPCP, si Luther hindi nagkamali, tatanggapin mo, mali ka. Ito, una, itong pahayag niya ay batay sa pahayag ng Reformasyon. Sandali mo na. Oo. Protestante yung kotisyon niya. Oo. Pangalawa, yung sabi niya, may CPCP na nagpahayag na hindi mali si Martin Luther. O sige, tingnan natin, hindi ba niyo pinutol? Okay, ako basa. Sa katunayan ay pag-ibayo ni Luther ang Reformasyon dahil sa pagbibigay niya ng paliwanag sa sulat na ito. Hindi siya nagkamali nang makita niya rito ang pag-atos sa nakatayo ng iglesia na kung minsan makamundo at madalas nagbabaliwala ang pananampalataya dahil sa pagkagaliang wala namang kinalaman sa pananampalatayang nagliligtas. Naging tulad ng sambayanang Israel noon ang sambayanang Kristiyano sa gitnang panahon. Katoliko ito. Kristiyano sila dahil pinanganak silang Kristiyano. Dire. Sa pagbasa natin sa liyan na ito, maranasan din sana natin na makita nina Agustin at Luther isang sulyap
sa hiwaga ng sangkatawan na iniligtas si Kristo, sapagkat maaaring paglimot ng hiwagang ito dahil sa pagbibigay din ng mga Katoliko sa mga sakramento at mga kaugalian na babaliwala ang napakalagang misyon sa daigdig. O, tama si Luther, hatol, hinatulan, wait lang muna. Isa sa hatol ni Luther, isa po sa hatol niya ng Iglesia Katolika ay irehes. At tama si Luther. Yan. Ang tanong ko po, tanggap mo ba na tinawag na irehes ang Iglesia Katolika? Tanggap mo ba na ito'y galing kay Luther? Hindi ko tatanggapin yung pahayag ng Anti-Catholic Church. Dahil kung tanggapin natin yan, na tama si Martin Luther, dapat umanib ka kay Luther. Hindi ka umanib sa Seventh-day Adventist. May nakaraptol nito. Tampok na pagdadalaw ng maraming sa protestante at mga Katoliko. Ang kontrobersyang ito, ano daw? Yung pahayag na yan, isang kontrobersya na tampok sa pagtatalo. At maliban yan, hindi yan inquisition. Sige, pumasok ka na sa lungga ko. Ito. Di ba, hindi nagkamali si Luther sa paghatol niya. Tanggap mo yung pagkasulat yan o hindi? Hindi siya nagkamali. Okay, ito ang sagot. Tanggap ko ang pagkasulat, pero huwag kang mag-yes dahil yun ang pahayag ng reformasyon. Pinutol mo, pero walang kaugnayan sa Inquisition. Dahil kung natanggap mo ito, dapat Lutheran ka na. Di ka na sa Seventh-day Adventist na pumapatay ng bata sa loob ng sinapupunan. Wait, so tanggap mo pala hindi siya nagkamali. Yun lang ang yes o no. Tanggap mo ba siya na hindi siya nagkamali? Sabi niya dito, isa sa ato niya, Katoliko na Iglesia, irehes. Tanggap mo. Kasi hindi ka napalag pala eh. Tanggap mo pala. Ako, tanggap mo na, hindi ka papalag pala. Sabi ko, may nakasulat talaga dyan. Pero, Nagtubag. ikaw talaga. Wala sa counter. Tanggap ko ba? O, sa counter. Tanggap kong nakasulat yan. Pero, yun ay argumento ng mga protestante na nagresulta ng debate ng protestante at Katoliko. Pero kung tinanggap mo yan, bakit hindi ka lumipat kay Luther? Yun ang tanong. Bakit nanatili ka sa Sabarista na pumapatay ng tao sa sinapupunan sa pamamagitan ng abortion? Sunod na tanong. So ibig mo sabihin, tanggap mo na pala na hindi siya nagkamali ayon sa pahayag ng CDCP sa aklat. Sige muna. Merong objection. Ano objection? Do not put the words in my mouth na hindi ko sinabi. Sinabi ko bang tanggap ko si Martin Luther na hindi siya nagkakamali? Hindi yun. Ang sabi ko, moderator, tinanggap kong nakasulat yan na pahayag ng mga protestante na dinilitihan ng simbahan Katoliko at protestante. Merong counter objection. Pagkatapos ng counter objection, moderator's time muna. Sige, nakasulat na kasi sa CDCP dyan na hindi nagkamali si Luther sa paghatol. Isa sa hatol ni Luther, ang Katolisismo ay irihis na iglesia. Sabi mo kanina, kalawin natin, tanggap mo ba ang sinabi ng CDCP na hindi siya nagkamali o hindi? Bro Win, pakiulit na lang ng sagot mo para maintindihan niya. Malinaw naman na hindi ito opisyal na pahayag ng CBCP. Hindi ito. Quotation ito sa pangyayari noon. Quotation. Kahit pa may imprimatur. Kung may imprimatur at may quotation, buong pahayag na ba ay isinang-ayunan? Kahit nga sa aklat ninyo, kahit nga sa inyong magasin, pumapatay kayo ng bata sa loob ng sinapupunan, iniwasan mo yan. Okay, sunod na tanong bro. Sagot naman ang tanong mo bro. Okay. Next question na lang bro. Sa follow-up question, ibig mo sabihin, ginamit nagkamali pala ang CDCP sa paglagay dito na hindi nagkamali si Luther, nagkamali pala ang CDCP, o ikaw tama? Ito ang sagot.
Hindi nagkamali ang CBCP sa quotation. Ikaw lang ang mali na kumukot niyan. Okay, next question. So hindi nagkamali ang CBCP sa sinabi doon sa Roma na hindi nagkamali si Luther sa paghatol sa nakatay na iglesia. Ibig mo bang sabihin, tama talaga si Luther na hinatulan niya iglesia na iglesia ay katolika na irehis? Mali si Luther, kinukot lang ang kanyang hatol. At may karugtong, yon ang dahilan sa debate ng Katoliko at Protestante. Pinag-chop-chop mo eh. At hindi naman yan, Inquisition. Kanina, moderator, ayaw niyang sagutin ang mga aklat nila dahil hindi nila tak. Wala sa topic. Ngayon, moderator, pumunta naman siya paulit-ulit. Balik ka sa Inquisition. Balik ka sa topic ngayon, bro. Sige. Alam mo ba, Mr. Kalibong, kailan natapos ang Inquisition? At alam mo ba ang years na nag-exist si Luther? Alam mo ba yan o hindi? Alam ko yan sa kasaysayan nandito. Pero yung sabi mo na ang... Huwag ka muna. Ha? Para. Oo. Huwag ka muna nasabat. Ang Inquisition ng Sibil natapos. At yung Inquisition ng simbahan ngayon nagpatuloy. Yun ang canonical Inquisition. Hindi yan natapos. Pero yung sinabi niya na natapos sa panahon ni Juan Fuerte, wala kang mabasa na tinapos na yun. Pati ang Ecclesiastical Inquisition to investigate, si Juan Fuerte ang nagdeklarar. Wala na ang simbahan Katoliko, tumigil na. Pero ang simbahan Katoliko, nag-exist pa. Next question. Sino po si Bonafuerte? May sinabi ba akong Bonafuerte? Sino po yan? Ikaw nagsabi si Napoleon? Napoleon Bonaparte. Kaya nga, sinabi mo yan kanina. Pero wala kang mabasa na referensya o diferensya na nagsabing sa panahon niya, tinapos na dahil ang Ecclesiastical Inquisition sa pamamagitan ng canon law to investigate the heretics, hanggang ngayon nagpatuloy yan. Inquisition, hindi ibig sabihin pagpatay na. Inquisition, from the Latin, inquisitare, meaning to investigate. Gawain mo sana yan na dapat iliwain mo. Next question. So ibig mo bang sabihin, si Luther ay hindi na siya kasama sa panahon ng Inquisition? Kasi ang tanong ko po, kailan natapos ang Inquisition? Anong taon? Maganda na tanong. Hindi ba siya kasama ng Inquisition? Ito, aklat ng kasaysayan ni Dr. Yasaide. Ang mga Protestante ay nagkasala din sa pamamagitan ng Inquisition. Sila ay pumapatay. Ang Protestante gumawa din ng Inquisition. Din niya yan binanggit. Okay. Basta may anong question? Ang tanong ko po, Piksa, kailan natapos ang Inquisition? Hindi yung Protestant Inquisition. Ang tanong ko po, kailan natapos ang Inquisition? Kailan? Ano po? Kailan daw ang tanong ni bro? Dapat pizza daw ang kailangan niyang sagot mo, bro. Very broad question dahil may Ecclesiastical Inquisition na sinabi kong nagpatuloy hanggang ngayon. Hindi yan natapos. Pero yung Government Inquisition, Ecclesiastical Inquisition, taong 1482, kinundi na ng Papa yan. At sabi dito, the Pope condemned the Spanish Inquisition, protested against its excesses. Ang Inquisition ng Spanish Inquisition 1482. Pero ang sabi niya, kailan ang Inquisition? Very broad. Dahil may Ecclesiastical Inquisition, makinig ka sana. Sinagot ko na yan kanina pa. Makinig ka. Bro, hangyo bro na sinagot naman niya. Meron naman siyang binanggit na taon, bro. Okay, next question, bro. Minaw. Dapat makinig ka muna, bro, ha? Nandito si bro Amancio. Parang ganyan talaga ang sige, bro. Next question, bro.
Okay, next question. Ito na yung last question. Dito tayo sa about sa itong aklat na ito. Bibilihan ng sambayan ng Pilipino. So, iklaro natin kasi kanina medyo nagkuhan tayo doon nagpalusibo tayo doon Doon talaga sa Roma, sa introduction pa, na sinabi, sinulat ng mga pare sa Catholic Bishop Conference of the Philippines na hindi nagkamali si Luther na hatulan ang nakatayong iglesia. Ito yung last na question Last question. Hindi nagkamali ang CBCP na isulat yun. Na hindi nagkamali talaga si Luther na kontrahin ang Iglesia Katolika. Last question, last na sagot. Sa iyo na galing yan, hindi yan sa sulat. Ang sulat, sabi kasi niya, hindi, sinasabi ng CBCP, hindi nagkamali si Martin Luther. May kotisyon lang na yun ang resulta sa tinatawag na Catholic and Protestant debate. Pero ngayon, sinagot na natin na malinaw na mali ang si Martin Luther. Kaya nga nagbuo. Hindi mali ang CBCP. Dahil ang CBCP, nag-quote lang. Nag-quote lang. Tulad sa iyo, nag-quote ka ng mga aklat na Katoliko. Mali ba ang aklat na Katoliko kinukot mo? Hindi! Ang mali, ikaw na gumagamit! Time. Ay na bro, wala na bro. Hangyo na ako bro ha. Maminaw lang sa tubag o maminaw sa pangutana aron nga dili na ta magsige o wala kong hilag nakatawag nito. Okay, sunod. Bahulay sa kulo. Shout out guys sa mga viewers nato karon, daghan ng mga naglantaw nato karon ninyo, gipalibutan ta o daw nga naminaw karon. Dindot kayo ang panagtigit sa duha ka mga pangkitan ng mga debatidor. Nahimo alam mahinom ko moderator hindi man ako'y mag-moderator mag-gord. Mara nga na naman ta din hapit na naman ta sa mga 60% na lang. Second round ni sunod ni bro no. Siya mo bro ang affirmative gapon. Affirmative gapon. 10 minutes no, 10 minutes ang 10 minutes ang Petas ang tubig bro. Inom sa tubig bro. 10 minutes ang presentation o 10 minutes po ang cross examination. Inom sa mga tubig kay hanap ka ba ning mag-moderator? Sabot na mag-debate? Rating sa mga sponsor. Okay. Sponsor, ay pasalamatan rin nato ang mga sponsor, ilabi na gyud ni Ma'am Dina Rivil o si Mr. Bobby Rivil o kingon manusab ni Ma'am Liza Igbos sa ilahang paghatag og suporta sa atuang programa dinhi sa merkado publiko matag adlaw nga Domingo sa may alauna sa hapon hangtod na sa alas 5 sa hapon. O kingon manusab sa atuang gisaksakan sa atuang kurente si Bro o Sister Dudong Dulan. Salamat sa inyong paghatag o panahon nga makakunik mi sa inyong kurente. O sa tanan na lang mga niana nagtan-aw na to karon dinhi mga Katoliko man o dili Katoliko. Pasalamatan din nato si Bro Gilger Bacana Pacania nga layo pa ni og gikanan si Bro Gilger gikan pa ni og Iligan. Mindayo lang yun sa Usami aron nga makikakbang ni Bro Wendell sa debate nga nindot sa ni nga tema ilang gihisgutan kay interesting kayo ni nga tema kay usa sa sa init kayo nga mga issue diatake sa ato mga kaigsuonan nga mga protestante nga ang mga Katoliko kuno daghan og gipangpatay. Wala nga karon kamo na imo timbang-timbang kung kinsa gayud ang nagsulti sa tinuod mga kaigsuonan. Karon ato nang sudan andam na mga Bro Gilger sa imong 10 minutes nga presentation. Andam na bro? Okay. Magandang hapon uli sa ating mga kapatid. Dito po sa inyong lugar. So, grabe yun. Mainit yung labanan. Nakakaubos ng boses. Pero, di kami nag-aaway dito prinsipyo lang talaga ang nagtatabanggahan. Pero, ang mga debatidor, mga gentleman po yan. Nakapunta po yun si Brother Wendell sa Iligan. Nakita ko
siya doon sa aming barangay. So, masaya po ako na nakilala ko siya personal. Okay. Ilang minuto? 10 minutes, no? Okay, 10 minuto. Ang aking paksa, ulitin ko, patutunayan ko na ang Inquisition ng Iglesia Katolika ay sa kadiliman at nakapatay ito ng mga Kristiyano. So, sa pakikinig ko sa kanyang pagtatanong, sa kanyang pamamahayag, pinapakita niya na walang namatay na Kristiyano. At kanya talagang dinipinsahan ang Inquisition na ito ay hindi sa kadiliman, na klarong-klaro na binasa ko na sa mga librong Katoliko, na isa sa paina na binasa natin, na ang mga papa, ang mga bishop, at ang mga churchmen at Christian ay naglalakad sa kadiliman ayon sa kasaysayan. So ngayon, blessed kayo, kasi ang Inquisition ngayon, natigil po yan nung si Napoleon Bonaparte ay kinalaban ang Roma. So, natigil po yun. Nung natigil ang kapangyarihan ng Inquisition, nawala ng kapangyarihan doon ang Roman Catholic Church, kasi through Alexander Bertier, noong February 20, 1798, inatake nila ang Roma at dinakip nila ang Santo Papa na si Pope Pius VI. Namatay ito sa Valence, France, dahil ito ay namatay para ba na in-exile siya, no? Ngayon, ang aking pagpapatunay ay talagang matibay, kasi kanina kinukuha lang niya yung mga terminology na nabasa niya dito sa aking paksa, pero yung mga nilatag ko, hindi talaga niya naigiba, hindi talaga niya nasundan. Dapat sinundan niya yun. Ang ginawa niya, pinatol-potol, kumuha siya ng mga aklat, kasama pa yung abortion. Hindi naman Inquisition yung abortion. Bakit? May utos ba ang Iglesia Adventista? Magpapatay kayo ng bata? Hanapan mo ako ng 28 fundamental beliefs na sinabi doon sa aming tinatawag natin na standard namin na set of doctrines, o yung aming tinatawag namin na isa ba sa 28 fundamental beliefs na i-promote ang abortion? Kung wala, maritis lang yan. Kung may pumamatay, walang kinalaman kami. Walang kinalaman ng Iglesia dyan, Adventista. Kung may pumapatay dyan na nag-abort, malay mo, baka Katoliko din yun, pumasok lang sa aming hospital, malay lang. Opinion ko lang yun. Opinion. Okay. Ang aming paksa, gusto niya ng Katolika dito ay ang SDA. Mali. Ang isip ko, ang intindi nyo. Kasi akong gumawa ng paksa, ito po ay napaloob ko sa Iglesia Katolika Romana. Kasi ang Seventh-day Adventist, wala kaming doktrina na nag-declare kami ng Inquisition. Mali na naman. Sinabi ba, mayroon ba kaming Inquisition na mag-abort? Walang ganun. So, ang tawag ko nun, gumawa lang siya ng issue para magmukhang tama, at sa totoo, hindi talaga niya naigiba ang aking timpik. Ngayon, dito tayo. Nahingi ng kapatawaran ang Iglesia Katolika. Ang tanong ko ba, napatawad ba siya ayon sa aklat? Dito, wala akong nabasa, napatawad siya. Nangingi lang siya ng kapatawaran at nagpakumbaba. Kanino naman? Dapat kung ang Iglesia ay totoo siya na nagpakumbaba sa kanyang krimen, dapat doon siya magsuri sa mga tao talagang kanyang nasagasaan. Namatay na lang yung mga kriminal na Santo Papa. Namatay na lang yung mga pare na may kinalaman sa pagpatay ng mga Kristiyano. Ang nangyari mga kapatid, wala. Ang nanghingi ng suri, yung mga later popes, sila lang ang nanghingi ng suri. Ang tanong, ayon ba dito sa aklat, napatawad ba sila? Silent ang aklat. Nabasa ko ito eh. Ibig sabihin,
ang kaso nagpatuloy pa rin nakabinbin. So dito tayo sa mga malalaking aklat. Ayon dito sa Expository Bible, dito Adventist na mga Bible chapter 17, the Great Four. Dito sa commentary sa Revelation 17 verses, and I saw the woman drunken with the blood of the saints. Nakita niya na ang babae ay ininom ang dugo ng mga banal. This is refers to the empires and the false religions. Sabi dito, and with the blood of the martyrs of Jesus, poets to the millions of the church age who give up their lives for the cause of Christ. The Roman Empire began, tandaan nyo, sinimulan ito ng Romanong Imperyo, yung papal, yung pagan, these persecutions of Christians, and was followed by the Catholic Church. Inunahan pala ng Romano Imperyo at tinapos ng Catholic Church. Hindi ba to? Hindi. Kasi ang pagan Rome, dyan nagaling ang papal Rome. So meron na akong kakampi, ang Bible's Expository. Sabi pa dito, ang babae pala na patutok. Sa iba naman, GI, hindi natin pwede gamitin yan kasi pagmumura yun. Ang babae dito na or babaeng bayaran para malinis pakinggan, walang iba, nagmula siya sa pagan Rome at naging papal Rome. Roman Catholic Church. Ito pa, ang kakapal ng mga libro, sabi pa dito, ito ay 1883 na version ng Biblia. Malapit-lapit ito sa panahon na nagtapos ang Inquisition. Okay, Philip Hans, ito ay mga scholar po ito. Sabi dito ni Adam Clark, noong 1883, sabi dito sa okay, the Roman Catholic powers which existed at the Reformation. Ano? Sabi niya kanina, Luther, hindi daw kasama sa Inquisition. Reformation, under siya, pinipersecute din pala siya sa panahon ng Roman powers, Roman Catholic powers. Sabi nito, the Latin Church, the doctrines reformed, nahin mo siyang papyri. So, ang papacy, tawag din sa kanya, papyri. Okay, sabi nito, understood to apply to papal Rome. Sino understood to apply to papal Rome? Ang babae sa Revelation chapter 18. Sabi pa dito, apply to papal Rome who has the system of superstition and false faith. Ano yung false faith? Yung sa taga-Bisaya pa, mini na pagtuo or bulaan na pananampalataya. In her was found the blood of the prophets and all of that were sent upon the earth. So kasama din pala doon, ininom niya ang mga dugo ng santo. Sino uminom? She was the persecutor and murderer of prophets and of righteous men, ang papal church. Ayon sa aklat ni Adam Clark. So, ito, tatanong niya ito kasi mga old professor ito, noong 19th century. May mga pangalan ito. Buti kung may libro si Wendell Talibong na parang equivalent sa isang PhD. Marami. So, ibig sabihin, marami dito mga bishop. Bishop Newton, Bishop Bill, na parang naliwanagan sila na ang Roman Catholic Church pala ay ang babae sa Revelation chapter 18. Sabi dito, beholding the desolation, sabi dito, that could not attend her rescue. In the world's history, 1 minute. mas pasahin. Oo, dala. Ha? Dala. Wala ka? Patanahon ka. Sige. Sabi dito, the beast has been represented as the Latin Empire, the image of the beast, and the papers of Rome, and the false of Rome is like the and the false prophets as the papal clergy. So, ibig sabihin, bulaan pala at saka siya pala yung
hayop. Kain time. Sa Revelation chapter 18, kapag hayop, kumakain ng tao. Kain time. Bro, kain time. Okay, natapos na. Oh, nalaglag ang microphone. Okay. Pakiayos mo na, bro. Okay. Bro. Bro. Nalaglag. Oh. Okay, natapos na po ang 10 minuto na presentation ng affirmative side. Ngayon, susunod naman ang 10 minuto sa cross-examination galing naman sa negative side. Bro Wayne, 15 minutes. Sabi mo kanina, sabi mo kanina, hindi utos ng Seventh Day Adventist na magpa-abort ng mga bata. Examination. Tanong, sino ang nag-utos na i-abort ang mga bata batay sa inyong magasin? Iwan ko po, kasi hindi ko naman ginamit po yan. At saka, wala po sa 28 fundamental beliefs na mag-abort ang Seventh Day Adventist. Yan ay labag talaga sa aming doktrina yan, ang pagpatay. At kung gusto mo higit na isama mo kami, iwan ko, tanungin mo sino gumawa niya. Okay, dahil labag sa inyong doktrina ang pagbatay ng abortion, bakit sinabi dito sa inyong magasin na maraming ospital sa Seventh Day Adventist ang nagpa-abort ng bata, nag-abort ng bata kung walang nag-utos galing sa inyo? Hindi po utos ng aming iglesia yan. Hindi po utos ng aming iglesia yan kasi mag-provide ka ng 28 fundamental beliefs na mga libro na pwede na mag-abort. Isa ulit na. Masagot pa ako. pag mayroong objection, isigil muna sa pagsalita, bro. Okay, ano ang objection, bro Wayne? Sa magasin nila hindi utos. Alam na gumagawa lang yung nasa hospital na walang pahintulot sa leader. Kaya tinanong kita dito, nilatag mo yan kanina. Dahil sinabi na magasin ninyo, pumakatay kayo ng bata ang Seventh Day Adventist sa loob ng sinapupunan. So, ito ba'y karumal-dumal at kadiliman ng kasalanan ng Seventh Day Adventist na gumagawa? Ano ang counter objection mo? Okay, sasagutin mo. Okay. Okay, madaling tanong po yan. Hindi po namin kilala yung Adventist na po yan. At saka, hindi utos ng aming simbahan. Mag-provide ka nga kayo ng aklat na nasa 28 fundamental beliefs na pwede na mag-abort. At yun ay ka-29 fundamental beliefs. Authored by Winter Talibong. Sunod na tanong. Sinabi mo kanina na ang katuparan ng patutok na babae ay ang Iglesia Katolika. Tanong, batay sa talata sa pahayag 17-18, ang binanggit ba yan Iglesia o lungsod? Ito po, may bigay siya, malaking aklat Ang sabi dito sa Revelation chapter 18, ayon sa Wycliffe Bible Commentary, isang reformador, ito po ang the Mother Babylons, the Roman Catholic Church, di papasi. Sinasagot ko po Ano ang objection? Ang ginamit niya, komentaryo ng protestante. Ang tanong ko malinaw. Sa Revelation sa Biblia, chapter 17-18, ang binanggit ba diyan ay lungsod o iglesia? Yung 17-18 ng Revelation. Yun ang tanong ko. Napakalinaw po ang tanong, bro. Ang tanong, sa Revelation chapter 17 verse 18, Iglesia o lungsod? Okay, sagot ako. Diyan kasi yan ay simbolism. May lungsod at may babae. Ang babae, yun ay simbolo ng iglesia. At ayon sa dalawang librong makakapal, Roman Catholic Church. Tinanong kita batay sa Revelation chapter 17 verse 18. Yung nakasulat yan, sinabi ba na ang babaeng nakita mo ay iglesia o sinabi ang babaeng nakita mo, Revelation chapter 17-18 ay lungsod? Lungsod at babae. Yes, masagot ako. Lungsod at babae. Parang bitag at babae ba? Diba? Lungsod at babae. Lungsod ng Roman Empire
Then, naging iglesia siya, naging babae, Papal Rome. Roman Catholic Church. Sabi mo kanina, humihingi ng kapatawaran ang Santo Papa, ngunit di napatawan. Tanong ko, sangayon ka ba na pag walang ebidensya sa pagpatay, walang kaso din? Okay bro, sagot. May maraming ebidensya eh. May mga aklat na dito na nakapatay talaga ang Iglesia Katolika at naglakad sa kadiliman at ang pagiging ng kapatawaran ng sore, ebidensya gumawa ng kadiliman ng Katolika at pumatay ng mga Kristiyano. Ang sagot ko po, hindi siya napatawad ayon sa Revelation 18. Dahil sabi mo, may ebidensya na pumamatay ang simbahan Katoliko. At kinukot mo yon nasa pahayag na yan, lalo na ang paghingi. Ano? Dahil may ebidensya sa pagpatay, ang simbahan Katoliko ay kasapi sa United Nations. At ang United Nations ay may international court. Tanong, bakit walang kaso na crime against humanity kung ang simbahan Katoliko ay pumapatay ng tao? Kasi siya ang sinusunod. Siya ang masusunod kasi Mr. Talibong. Kontrol niya ang lahat ng bagay. Oh. Asan mabasa na nakontrol ng simbahan Katoliko pati ang ICC, International Criminal Court? Saan mabasa? Okay ko. Mother of Harlots. The kings of... Ay, sumasagot ako. The kings of the earth. Basta may objection bro, tigil ka muna. Anong objection bro? Categorical question, di ba? Sabi niya, ang Katoliko'y pumapatay ng maraming tao. Ang Katoliko'y membro ng United Nations. At sa United Nations, merong International Criminal Court. Dahil ang Katoliko'y pumapatay, bakit walang kaso? Sabi niya, dahil ang UN sumusunod. Tanong, saan mabasa na ang United Nations ay sumusunod? Yun ang dahilan, walang kaso. Okay, kasagot bro. Okay, Revelation pa rin 18. Lahat ng hari sa mundo ay sumusunod sa babae. Di, sumasagot pa ako eh. Ayun makinig eh. Anong objection bro? Napakalinaw naman, hindi ko tinatanong yung Revelation dahil sa Revelation na yan, ang tumutukoy dyan ay ang Pagan Roman Empire. So, palitan ko na lang. Ito, correct. Dahil Roman Empire ang tinutukoy dyan. At Europe Before Modern Times by O'Brien, page 181. Ang persecution nagsimula sa 67 Anno Domini, natapos sa 303 Anno Domini. Tanong, sa Roman Empire, sinong sa balista ang napatay? Okay, sagot. Oh, sa balisa it means sabat keeper. Naghihintay sa ikalawang pagpaparito ng kanya. Hindi, sasagot pa ako. Pinapaliwanag ko na po. Siguro natin, dahil ang sagot niya, parang tanong, ibig sabihin, di ba? Kaya, isiguro natin. Dahil, ito, linawin natin ang tanong. Dahil ang Roman Catholic ang pumapatay mula sa panahon ng 67 Anno Domini hanggang taong 303 Anno Domini, sinong isa lang ituro ninyong membro ng Seventh Day Adventist na pinatay? Alam ko bro, magbigay ka ng pangalan bro dahil yun ang tanong. Okay. In purposes, wala pa kasi na-organize dati. In purpose, Seventh Day Adventist talaga siya, si Jesus Christ. Sabat keeper. At siya ang hinihintay na may babalik sa lupa. Yun ang kanyang doktrina, Seventh Day Advent in purpose. Ang tanong ko, malinaw. Hindi, moderator objection. Hindi ko sinabi kung Seventh Day Adventist ba si Kristo. Claim nyo lang yan. Ang tanong ko, dahil pumapatay ang simbahan Katoliko, sinong Seventh Day Adventist ang napatay sa taong 46 Anno Domini, 67 Anno Domini, 303 Anno Domini? Kung kiniklaim ninyo na ang simbahan Katoliko ang patutot, sino ang napatay?
Ang tanong mo, ang sagutin mo. Huwag mong sagutin na si Kristo ay sabat ni Pero. Dapat magbigay ka ng pangalan. Okay. Sino? Kaso marami sila. In spiritual, true Christian sila, true Christian. Isa po dyan si Peter Waldo. Masagot pa ako. Masagot ako. May mga Waldensians na 7th-day Sabbath keeper. In purpose nga eh. May mga aklat kami. Meron ako dito. Okay. Meron ako. Sige bro. Huwag mong gamitin yung ilin ko, duwag ka lahat. Dahil sa inyo yan, moderator, ang tanong ko malinaw. Sa taong 67 Anno Domini, 303 Anno Domini, sabi niya may mga Sabadista, Seventh Day Adventist pinatay. Isa lang. Sino ang napatay? 2 minutes. Okay bro, yun ang sagutin mo bro na narinig mo? Meron, marami. Isa sa mga kasama ni Peter Waldo, si Stephen, anong yan? Diba, pangalan pa? Hindi, pangalan pang tanong, diba? Iba ulit natin ang tanong. Ulitin ang tanong bro. 67 Anno Domini hanggang 303 Anno Domini. Dahil ang Katoliko, ang tinutukoy daw niyang babaeng patotot at maraming pinapatay. Rin ng Sabadista. Kaya sa taong 67 Anno Domini, 303 Anno Domini, sinong 70 Adventist ang napatay? 67 AD hanggang 303 AD. Sinong 70 Adventist ang napatay? Sino? Mga true Christians, isa dyan si Stephen Dales. Hindi. 1 minute. Hindi, huwag kayong masagot po ako, sir. Hindi ako nagbibiro siya, sir. Masagot pa ako. 1 minute. Mag-iisa lang ako dito eh. Hindi, nag-iisa lang kasi ako dito. Kung kaya niyo akong balatan ng buhay. Oo. Hindi, sumasagot ako. Hindi ko lang kasi deserve yung speaker eh, di ba? Sige, sagot ako. Si Stephen Dales. At saka, siya ang isa sa mga anak sa mga apostolos, yung bunga ng mga persecuted Christians who keep the Sabbath, who still practice the Judaism, hindi sila kumakain ng mga maruming hayop. So pari-pariyo sila sa Adventist at naniniwala sila sa ikalawang pagpaparito ni Kristo. Seventh-day Adventist in purpose. Anong taon ba si Stephen Dales? Dahil ang tanong ko, 67 Anno Domini, 303 Anno Domini, kung ang Katoliko, ang patotot, maraming pinatay, yung taong yan, na 67 Anno Domini, 303 Anno Domini, anong taon si Stephen Dales nasabi mo? Anong taon si Stephen Dales napatay bro? Between 180 to 280. Diyan lang ang year niya. Time na. Asang mabasa? Sige, time na daw. Okay. So mga kapatid, nakita ninyo yung kanilang sinabi na ang simbahan Katoliko ay maraming pinapatay, pero ni isa din niya minanggit. Millions ba ang pinatay? Thousands ba ang pinatay? Di nga niya na pangalanan, may Seventh-day Adventist pang pinatay. Pagkatapos ako ang inakusan, chismis daw. Nagchichismis daw. Ngayon, ito kasi ang nakasulat sa public apology ng Papa. Nasabi niya, humihingi daw ng kapatawaran dahil sa Inquisition. Ito, ang sabi, quote ng BBC News, "We are asking pardon for the divisions among Christians, for the use of violence that some have committed in the service of truth, and for the attitudes of mistrust and hostility assumed towards the followers of other religions," said Pope John Paul. Ito ang kinukot nila. May sinabi ba dyan Inquisition? Wala.
Ang sinabi ng Papa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kasalanan noon. Kung ang simbahang Katoliko ay patutok, may patutok bang humihingi ng kasalanan, kapatawaran? Isip-isip naman pag may time. Pangalawa, ang daming talata, bakit di ko nalang tinanong? Dahil wala naman sa kanyang paksa ang ginagamit niyang talata. Ginamit niya ang John 8:44. Meron ba diyang mabasa kaugnay sa Inquisition na lumalakad ang simbahang Katoliko sa kadiliman? Wala. Ginagamit niya Revelation. May mabasa ba? Wala. Yun ay kaugnay sa Roman persecution. Europe before modern times by O'Brien, page 181. Anong sabi? The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the supreme in all things, would not accept the emperor as God. Now, ito sa 7 lies about Catholic. Anong sinabi dito? Ito ang mabasa natin. One of the famous, ito kaugnay na sa Ecclesiastical Inquisition. Iniugnay talaga niya ang Government Inquisition at Ecclesiastical Inquisition. Naiba yun. Pero sa Ecclesiastical Inquisition, anong sabi? One of the famous inquisitors, Jacques Fournier, who interviewed some 930 suspected heretics during his career, never used torture. Binanggit pa niya yan? Ang Ecclesiastical, hindi. He got all information he needed through the skill and not force. He assigned various penalties to those judged guilty, ranging from making a pilgrimage or wearing a cross to the exile or imprisonment. 42 heretics he turned over to the secular authority for execution. The church itself did not execute. Yun ang nakasulat. Kaya, tinanong ko siya kanina, mga mahal na kapatid, yun bang mabasa sa Revelation chapter 17 verse 18, yun po ba ay kaugnay sa Iglesia o yun po ba ay kaugnay sa lungsod? Yung babaeng nakita mo ay yung lungsod? Hindi sinabi, yun ay Iglesia. Kaya hinilingan ko siya kanina, ang persecution sa Roman Empire sa taong 67 Anno Domini, 303 Anno Domini. Sinong ibigay mo sa balista? May nakalatag ba? May nilatag ba siya? Wala. Sino ngayon ang nag-chismis? Si Stephen. Dali. Hindi yan sa balista. Alam niyo kailan pa? Hindi yan 70 Adventist. Kailan na itatag ang 70 Adventist? Ayon sa inyong aklat. Sino ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoon sa Kristo? Ayon sa inyong magasin. Katoliko ang sinabi dyan. Hindi 70 Adventist. At hindi lang yan, mga kapatid. Ito ang pinaka-delikado. Bakit? Ito. Aklat ng 70 Adventist. Dahil kung sa kanilang magasin, sabi niya, kinakaunter ko kasi ang claim niya. Ito, 1863 pa nagsimula ang 70 Adventist ayon sa kanilang aklat. At hindi lang yan. Napakadelikado pag umanig ka sa sintang inaniban niya. Bakit? Ito aklat niya. Nila, 70 Adventist. Baka tatanungin ako niya mamaya saan at
Ano ang prueba na ito'y aklat nila? Bagong away. Ito. Aklat nila. 70 Adventist. At may patunay ako na sa kanila talaga ito dahil ginamit ng pastor nila at dala ko. Ano sabi dito? Lilitaw ang mga bulaang mga ngaral, bulaang propita, at isa na dito, si Ellen Goldwhite. Nasa aklat nila yan. Yun ang resulta ni Martin Luther. Pagkatapos sabihin mo, si Martin Luther ay hindi mali, lilitaw nga ang mga bulaang propita. Isa na si Ellen White daw, sabi sa ilang aklat. Kaya, napakadelikado mga kapatid. Ang sikta na nag-aakusa ng simbahang Katoliko dahil aklat nila mismo ang nagsabi na ang founder nila ay isa sa mga bulaang propeta. Ano ang resulta? Pagkaanib ka sa bulaang propeta, ano ang resulta? 2 Pedro 2:1. Delikado, nanganganib ang kaluluwa. Kung punta tayo sa Inquisition, pagpatay sa makasalanan, katawan ang pinatay. Pero, pag umanib ka sa biging sikta, hindi katawan ang pinatay, pati kaluluwa. Kaya isip-isip kayo mga sabrista, bakit? Ito pa, aklat ng 70 Adventist Last Events by Ellen Goldwhite. Anong sabi? Ito ang mabasa. But I see unto thee, it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment than for you, and thou Capernaum. Close parenthesis. 70 Adventists who have great light, which are exalted unto heaven in the point of privilege, shall be brought down to hell. Ano daw ang sa kanilang aklat, mga kapatid? Ang sa kanilang mga aklat sinabi dito na ang 70 Adventist itatapon sa impyerno. Tanong, sino ang pahayag dito? Mga protestante ba na ginamit niyang commentators? Hindi. Sarili nilang aklat. Itatapon sa impyerno. 1 minute. Good luck, kapatid. Sa kanilang aklat ito. Kaya, sabi niya, di talaga nagiba. Kanina lang, gibang-giba na. Pagkatapos, di nagiba, iniwasan pa. Kaya napansin ninyo, di niya inaatake ang nagtatag ng simbahang Katoliko. Inaatake niya daw ang history, pero ginamit history ang resulta. Bakit? Pinupudyot-pudyot lang niya ang naturang mga aklat, mga kapatid. Ngunit hindi talaga natindigan niya dahil sa ating mga katanungan at sa magpahayag lamang kahit sa kanilang magasin, inaamin na at nilatag niya na kahit bata sa loob ng sinapupunan ay pinatay mismo sa pamamagitan ng abortion. Malala yan! Time. Maraming salamat. Okay, natapos na ang 10 minuto ng negative side. Susunod naman ngayon ang 10 minuto ng cross-examination mula sa affirmative side, Bro Villiers. Okay po. Ano na oras, bro? Okay. Karga. Okay po, dito sa aking last na tanungan. Ginamit mo ang last day events. Pahinag ang NLP sa aking salin, sa iyo, baka iba dyan. Sa kanyang nagmamayabang nataglay ang liwanag, gayon man ay hindi lumalakad dito ang wika ni Kristo. Ang tanong ko po, anong uring Adventista ang maipupulit sa impyerno? Ang hindi naglalakad ayon sa mababasa o yung mga masigasig at tapat na mga Adventista? Ang ayon sa nakasulat, ha? Ayon sa nakasulat dito, malinaw talaga. 70 Adventist. Ayun, nakasulat, oh. Umak mo na. Sagutin ko muna.
Seventh-day Adventists who have the great light. Counter objection. Unahin natin ang objection. Anong objection? Hindi ka matapat ha? Ayon dito sa binasa mo, kumplituhin natin pagbasa, mabibisto ka dito. Sabi dito, sa kanilang nagmamayabang na taglay ang liwanag, gayon man ay hindi lumalakad dito. Ang wika ni Cristo, yung una ay iniwasan mo. Ang tanong ko, ano ba ang uring Adventista ang maibubulit sa Ebero? Yung hindi na naglalakad sa liwanag o yung matapat? Ayon sa mababasa. Anong counter objection, bro? Ang counter objection, patapusin muna niya ako dahil hindi yan ang binasa ko ang English version. At ayon sa mababasa, Seventh-day Adventists who have the great light. Ang Seventh-day Adventists na may malaking liwanag, yun daw ang itatapon sa impyerno. Nako, delikado. Tama naman po, bro, dahil English at saka Tagalog naman ang ginamit mo. Tagalog. Pwede ba basahin natin ang buong buod na pangusap? Pwede ba natin basahin? Anong objection? Nasa cross-examination na tayo. Yung sinabi mo, pwede ba nating basahin? Hindi yan tanong. Ha? Hindi yan tanong. Kaya, question ka. Request yan. Okay, moderator tayo muna ha. Bro, ilang na tayo mo. Ilang na ha. Ang karapatan mo ngayon ay magtanong. Hindi mag-utos na basahin. Okay. Okay, bro. O, pwede. Okay. Okay, tanong, bro. Of those who boast their life and yet fail to walk in it. Binasa ko dito. That I say unto you, it shall be more tolerable for Sodom and Sidon on the day of the judgment than for you. The Seventh-day Adventist has a great light exalted in heaven shall be brought down to hell. Ang tanong ko, ayon dito. Ayon dito. Anong sinabi dito sa taas? Who boast their light and yet fail to walk in it. Tama ba o mali? Tamang-tama talaga na sinabi ni Ellen Goldway na ang Seventh-day Adventist na nangaglakad sa liwanag, tatapon sa impyerno. Di ba kayo nataka yan? Naglakad na sa liwanag, pagkatapos impyerno ka patungo? Aklat nyo yan! Sunod na tanong. O yan pa rin. Pwede, hindi ko pinasa yung who boast their light and yet fail to walk in it. Iniwasan yung fail to walk in it. May liwanag nga, pero hindi na naglalakad. Hindi na naglalakad sa liwanag. Okay, tanong. Ay, objection, bro. Mayroong objection. Nagkomentaryo na, hindi na siya nagtatanong. Kaya tanong, categorical question, must be answered categorically. Dali question. Okay, tanong, bro. Sige, bro. Okay, ang tanong ko sa iyo, bakit sa nakasulat niya, maging matapat po tayo ha, yung sa taas, sa pangusap, sinabi po diyan, has a light and yet fail to walk in it. Yung nabigo. Nabigyan niya isa buhay yung liwanag ni Kristo. Ang tanong ko po, tama po ba yan o mali? Ang buong nakasulat, tama talaga. Na ano? Na ang Seventh-day Adventist na may malaking liwanag, tatapon sa impyerno. Tama! Tanong, sunod tanong, bro. Ako naman, hindi naman ko totoo kasi may mga Adventista naman na hindi na naglalakad sa liwanag. Anong objection? Mayroong objection, bro. Hintayin muna natin. Objection ko. Dahil, hindi yung komentaryo mo na yun. So, direct question. Direct question, bro. Ang sabi ko, tama naman din na may mga Adventist na wala na sa liwanag, na hindi na naglalakad, talagang ibubulit sa impyerno. Ang tanong, naratol na mo. Palma lang mo. Okay, padamdam kasi yun. Okay, ang tanong, meron din bang Katoliko na hindi na naglalakad sa liwanag? Yes or no? Iyon ang tanong niya, bro. Yes, meron mga Katolikong hindi naglalakad sa liwanag. Ngunit, sila'y nagiging makasalanan hindi dahil sila'y Katoliko. Dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahan Katoliko. Pero mga agni na mga Katolikong makasalanan, sumusunod sa aral ng
sila'y nagiging santo. Maras lang, Seventh-day Adventist, walang santo. Sunod na tanong. Follow-up question, sabi mo, may mga Katoliko na hindi na naglalakad sa liwanag sa liwanag ng katotohanan, mapupunta din pala din sila sa inferno. Hindi na sila maglalakad sa liwanag. Yes or no? Yes, kung hindi magbago. Pero, iba ang sa inyo. Bakit? Ang Seventh-day Adventist na may malaking liwanag, tatapon sa impyerno. Delikado na to. Pero, ano ang sabi sa isang aklat ninyo? Ito ba? Ito, pariho tayo. Cebuano, ito ang sabi. Diha sa mga Katoliko, adunay daghang hilabihan ka mga matinudaanong Kristohanon. Nga, nagkinabuhi sa tanang kahayag, kada nagtanap diha kanila, o ang Diyos nagbuhat kanila. Kaya, mamili kayo sa itapon sa impyerno o sa Katoliko na sumusunod ng katotohanan. Sunod. Tanong. Okay, next question, Brad. Ito, yung binasa mo na maraming Katoliko, ginamit ko yan kanina maraming Katoliko na sinasamahan ng Diyos. Binasa mo ba ang buong page na may mababasa mo ba dyan na sila ipapalabas sa Babylonia? Nabasa mo o hindi? Nakita mo naman na yung kotisyon lang ang binasa ko. Kung ipalabas sa Babylonia, wala na akong problema niyan. Bakit? Dahil yun ang pahayag ni Ellen Goodwhite na ang Katoliko na sa katotohanan. Samantalang ang Seventh-day Adventist, itatapon sa impyerno. Sino nagsabi? Ellen Goodwhite. Sunod na po na. So, ibig mong sabihin, hindi ka nagsabi ng katapatan sa aming aklat. Aklat na ito So, kung basahin mo yan sa unahan, yun nga, una niyo akong istorbohin. So, ibig yan tinatanggap mo ba na hindi mo binasa quotation lang? Oo, hindi. Natural, debate tayo, hindi tayo nag-lecture nito. Kaya ginagamit natin yung quotation. Ikaw na, pinagkapkat mo. Pero mas maganda ang quotation na yan. Doon sa Katoliko, nandyan ang mga naglalakad ng katotohanan. Samantalang ang Seventh-day Adventist, ayon sa inyong aklat, itatapon sa impyerno. Dagdag pa rito, si Ellen Goodwhite, isa sa mga bulaang propeta. Ilang aklat? Kanilang aklat to. Sunod na tanong, bro. Gideon? Luya. Luya. Okay, bro. So, kulang yung information. Ito, dagdag, talong ko. Binasa mo ba ang 165 ng Last Day Events? Pwede ba ang basahin ito? O hindi lang? Hindi yan tanong, request yan. Pwede ba? Hindi pwede mag-request yan. Dapat direct question. Question must be direct. Ang categorical question must be answered categorically. Kaya, sabi sa inyong aklat, ang Seventh-day Adventist na may malaking liwanag, itatapon sa impyerno. Bakit? Si Ellen Goodwhite, ayon sa kanilang aklat, isa sa bulaang propeta. Direct question, bro. Gideon, huwag lang mag-request daw. Ito, tanong, itong libro pa rin ginagamit niya. Sabi dito, maraming mga kaluluwang lalabas mula sa sanlibutan, mula sa mga iglesia, kahit na sa iglesia Katolika, na ang mga sigasing ay higit pa silang tumatayo. Kasama nilang nagpapayag ng katotohanan. Ang tanong, tanggap mo ito, hindi? Libro namin ito, ginamit mo. Tanggap mo ito, hindi? Ipapalabas pala sila. Kahit sa Iglesia Katolika, tanggap mo, hindi? Tanggap ko na pahayag yan ni Ellen Goodwhite ay palabas. Pero sa Biblia, ano ang resulta? Unang Juan 2:18-19. Ano ang resulta? Sila ay magiging Antikristo. Bakit Antikristo? Sabihin ng aklat ninyo, si Ellen Goodwhite, isa sa mga bulaang propeta. Isip-isip naman kayo. Next question. So, nabumilang ka ngayon sa aklat namin. Ulitin ko Kanina, sumagot po kayo na tanggap. Dali mga bro, merong objection. Anong objection, bro?
Huwag niyang ibigay sa aking bibig ang hindi ko sinabi. Tanggap ko na sinabi yan ni Ellen Goodwife. Tanggap ko na may aalis, pero sa Biblia, tinatawag na mga antikristo. Tulad ni Ellen Goodwife, tinatawag ng aklat ninyo, bulaang mga ngaral. Huwag na namang sige na, okay na. Okay, ito. Sa sunod na kalutsod, karamihan ay tatanggap. Dahil sinabi mo, tatanggap na ng pananampalataya at sasanib sa mga hukbo ng Panginoon. Ang tanong, saan sila sasanib yung mga lalabas sa Iglesia Katolika? Sa demonyo o sa Panginoon? Sagot, kategorikal. 1 minute. Ito ang sagot. Natural. Sa tunay na iglesia. Anong tunay na iglesia? Nasa magasin ninyo. The Ministry Magazine. Iglesia Katolika. Ang tunay na iglesia. Itinatawag ng ating Panginoon sa Kristo. Tanggap ko. Ang tanong ko ayon dito sa last events, kasi tanggap ko na pala na mababasad ko na may aalis sa Iglesia Katolika. Pag alis sila, paglabas sila, ayon sa aklat na ito, saan sila papanig? Sa Panginoon o sa demonyo? Sa Panginoon, demonyo lang. Ang kategorikal. Ito, categorical answer din. Saan sila papanig? Ayon sa aklat. Ayon sa aklat. Tinutumbasan ko din sa aklat ninyo. Bakit? Ang debate natin, hindi sa isang aklat lang. Ayon. Sino mo na? Ikaw, natataranta ka na. Pagkakuhin mo ako. Sige, pagbigyan natin objection ng mga makaawa. Ano objection mo? Okay, kalitan mga kalitan. Ang tanong kasi dito sa aklat, bakit sasagot siya ng lapas sa tinatanong ko? Ang tanong ko ba, iulit ko baka hindi narinig. Ayon sa aklat at ginagamit mo to, at tanggap ko na kanina, karamihan sa tatanggap ng pananampalataya at sasanib sa mga upo ng Panginoon. Tanggap mo ito, hindi. Bro, may karapatan naman si Bro Wendell na gumamit ng referensya dahil referensya naman ninyo yun at saka sa inyo naman din ang referensya na ginagamit yan, nasa kasunduan nyo naman yan. Kaya sinagot kita batay sa referensya ninyo. Tanggap ba? Tanggap ako na sasanib sa tunay na hukbo. Anong tunay na hukbo? Ito ang San Magasin ninyo. Ang Iglesia Katolika, ang tunay na iglesia ang tatak ng ating Panginoon Kristo. Sinong sa demonyo? Ayon sa inyong aklat, si Ellen Goodwife, bulaang mga ngaral. Saan kayo patungo? Ayon sa inyong aklat, itatapon ang Sabatista, 70 Adventist sa impyerno. Tanggap ko yan. Time na. Wala na, oras na. Okay, nahurot na init na kayo. Okay, maghalo sa muna, bawala sa stress. Kaya ang atong mga, okay, pahulay sa puno. Ang nang tubig. Musulod ka ron, ang 5 minutes man daw, bro. Closing statement. Una ang negative. Okay, ato sa papahulayon sa sila. Wala na ni cross examination sulod niya. 5 minutes ang final statement, ang maguna mao ang negative side. Musunod ang affirmative side. Bro, when andam na ka sa 5 minutes? 5 minutes lang. 5 minutes, okay. Sige, 5 minutes na lang. Okay mga kapatid. Ito ang talakayan namin ngayon na magaganda. Ngunit mismo ang kanilang mga aklat nagbubuking sa kanila. Okay. Ito ang pahayag sa kanilang pastor, Seventh Adventist. Baka sabi kasi ng mga Seventh Adventist, yung dala kong aklat na si Ellen Goodwife ay mula ang propeta, hindi sa kanila. Iparinig ko muna ha. Ito. Sa Cebuano itong pagkasabi, itag na kinineso sa kasayuran na ang isyo bahin sa tagnat sa nahimong labing dako nga pagsuta alang kanila sa katapusan mga adlaw o magula ang dagang mga bakakon na manalagna, false prophets o mga pasalaang sa kadaganan, Matthew 24:11 alang sa dugang nga pagpasanto nihatag sa Dios hindi nga mga pulong na tukamuan nga hindi ba dili ninyo tuuhan ang tanang espiritu apan sulay ninyo ang mga espiritu kung iya ba ini sa Dios kay dagang bakakon na manalagna na
nagdungha sa kalibutan. Ang Juan 4:1. Hinoon, lakip na si Ellen White. Alright, i-translate natin sa Tagalog ha. Inulan ito ni Kristo Jesus sa kaalaman tungkol sa bagay ito sa kanyang hula na pagsabi na ito ay isa sa pinakamalaking dapat alamin na sa huling mga araw magsilabas ang mga bulaang mga propeta at kanilang linlangin ang karamihan. Matthew 24:11. Para sa karagdagan ng pagpapaunawa o pagpapaintindi, binigay ng Diyos sa kay Juan ang nakasalitang ito na hinigugma, na iniibig. Huwag ninyong paniwalaan ang lahat ng Espiritu, kundi subukin ninyo ang mga Espiritu. Ito ba ay sa Diyos? Sapagkat maraming mga bulaang mga propita na magsipaglabas sa sanglibutan ito. Unahan 4:1. Kalakip niya si Illinois. Si pastor ng 70 Adventist yan. Binasa nila ang aklat na ito. Sino daw? Kalakip na sa bulaang propeta si Ellen Goldwyn. Delikado yan. Kaya, inintay ko kung nagtanong siya sa aklat na ito. Diniwasan niya. Mga kapatid, napansin niyo kanina gumagamit siya ng mga footnote o kaya gumagamit siya ng mga pahayag galing mismo sa protestante. Di natural bias. Protestante gumagamit anti-Catholic. Magkaisa kayo. Pero ang ginagamit ko dito, kanilang aklat mismo at magasin. 70 Adventist. Ayun. Pansinin ninyo mga mahal na kapatid. Sino ang karumal-dumal? Tama naman na may history ng Inquisition, ngunit ang history ginamit nilang history. Oh. Pagkatapos, ito ang dapat ninyong mag-isip na kayo. Bakit? Nakita ninyo sa mga aklat nila. Si Ellen Goldwyn, isa sa mga bulaang propeta. Aadi pa kayo niyan? Kaya, ikinakalat yung kabulaanan. 1 minute. Natanong nga ako, kung ang Katoliko maraming pinatay, therefore ang Katoliko, crime yan. Dapat ang Katoliko ay sampahan ng kaso na crime against humanity. Lahat ng mga sikta, inaatake ang Katoliko na maraming pinatay ng mga Kristiyano. Pero narinig nyo kanina, sinong si Adventist pinatay? Ni isa wala. Kaya mga kapatid, nasaksihan ninyo ngayon ang napakagandang talakayan. Nasabi niya, hindi na giba. Term pa lang, giba na. Aklat pa lang nila, giba na. Kaya mag-isip-isip ka na, kapatid. At sa lahat nating mga kapatid, hindi po natin layunin na saktan ng damdamin ng ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya. Pero may kasabihan tayo, ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, ay magmukha sa parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid, kulang ang kaalaman. Maraming salamat. Okay, natapos na ang 5 minutes na closing statement ng negative side. Ngayon naman, susunod ang affirmative side. Bro Gillian, Bro Wendell, may open forum sa bro. Okay lang yun bro? Si Bro Wendell, willing si Bro Wendell sa open forum, pero si Bro Gillian, reklamo na kayang kuhan daw yung tingog murag di na makuhan. Ato na pong ikon ang kuhan ni Bro Gillian. Pero si Bro Wendell, andang manubag. Tulay mga 70 Adventist nga na karon din andam-andam ang inyong mga pangutana. O karon ato is hatag ni Bro Gillian para sa closing statement na 5 minutes. Okay, salamat po sa isang palaban na debate, no? Hindi tayo Tagalog pero kumakalaban, nilalabanan natin yung pagiging Tagalog. Salamat po sa isang napakagandang pribileyo. Una sa lahat,
pasasalamatan ko ang Diyos yung nagbigay sa akin ng lakas, makaabot dito. So, maraming posibilidad. Ang disgrasya, ang magkasakit ako, pero hindi hinayaan ng Diyos na ako'y magkakasakit. So ngayon, dito tayo sa konklusyon. Hindi niya nagiba ang aking paksa. Una sa lahat, sabi niya, parang inosente ang Iglesia Katolika. Meron akong dokumento dito, estimates, number of by the papacy are killed in the Middle Ages. So dito, ay mga professional po ito. Mga doktor, mga PhD, European at mga Amerikanong, iba sila mananaliksik, no bias. Mga dating Katoliko ito, dating pare, dating layman, dating cardinal, umalis sila. Dahil sa nakita nila ura mismo na ang Katolika halos iniinom na ang dugo ng mga pinapatay nila. Ito, David Plaisted. He is a PhD, researcher, and a professor. Dito sa kanyang introduction, the numbers given include 50 million, 68 million, 100 million people are killed during the Inquisition. Okay, dito, gumagamit si Plaisted ng mga cross references. Sabihin mo yung cross references, kumukuha siya ng ebidensya sa iba pang mga researcher at mga PhD. Sabi dito, sabi niya, inosente ang Iglesia Katolika. Huwag yung kampihan, kasi Katoliko naman kayo. Ako pa sa inyo, lumabas na kayo kasi ito yung kaso na ipapataw sa huling araw. Revelation 18, hindi siya yung kasalanan niya umabot sa langit. Hindi siya napapatawad. Yung mga aklat ni Wycliffe, sino si Wycliffe? Dating Katoliko, umalis. Dahil sa kabulastugan at krimen na nasa Iglesia Katolika, nilayasan niya ito. Dahil bawal magbasa ng Biblia. Bawal i-translate ang Bible sa local language. Nag-translate si Wycliffe ng English from Latin. Naging most wanted siya sa Romano Katoliko. Ngayon, ilan ang patay? Ay, minimum lang pala ang 50 million, oy! Minimum! Sabihin nyo, ilang Christian yan? Dami! Okay. In Spanish Inquisition, led by Spanish monarchs, and also supported by the prelates and monks. Pare ha? The Catholic Crusade against the Albans in southern France in 1229 under Pope Innocent III. Ito yung Innocente na napakasalbahe. Innocent pa ipinangalan? Siya pala ang namuno. Alam mo, ilang napatay? 1 to 2 million. Okay. Ay, kasi kuha niya. Nawabaw kasi na mo. Sunod, ikaw. Okay. Alam mo, saan umabot ang Inquisition? Umabot pa sa Mexico. Grabe ang salbahe naman ang simbahan ninyo. Nakaabot sa Peru. Nakaabot sa Goa, India, Inquisition. Portugal, Inquisition. 1 minute. Mexican Inquisition. Tapos sabihan, sorry, no way. Wala, alis na kayo dyan. Kasi sabi ito sa mga dating pare, si W.C. Brownlee, akala ko basketball player na si Brownlee. Pare din pala ito dati. Sabi ni Brownlee, 68 million Christian alone was killed during the Inquisition. Grabe, iinom ang dugo ng mga santo. So, sino ba yung babae dito sa Revelation 18? Roman Catholic Church, from pagan church, tama siya, nasod o atanto yung siyudad na nagiging iglesia, pagan Rome to pagan Rome. Lord, just friends. God bless, mabuhay lahat. Okay, napasin ang kilin ng atin ni Tensikan. Tensikan, si Wayne bro, winner. Tensikan bro, congrats sa inyong bro, winner. Natapos na din ang kanilang mainit na debate. Ngayon, susunod na open forum. Sa dili pa, pasalamatan na to, pag-usap.
Okay. Wala na, kasi bro Gil, dili siya mukhang open forum. Oh. Sige bro. Sige bro. Salamat kay gihatagan ko ni bro Gilir o hanunganan na mo, remembrance na mo. Amo ni sa Facebook. Sige, may laptop ani pero sa personal, amigo kay me. Gitagaan ko niya og libro. Salamat ko ni bro Gilir. Dagana bro, dagana. Hawi sa bro kay ako na ning ikuan. Ako na si Brad Amancio. Mamutana si Brad Amancio ni bro Wendell. Okay, atong i-acknowledge na adiay ang atong mga kaigsunan nga mga Seventh-day Adventist gikan sa sindangan bro. Sindangan. Pwede mangutana si Okay, pwede mangutana nindot ni. Bro, dire mo bro. Napo dire si bro Romel Estrella, ang kanhi pastor sa Born Again bro. Baptist karon ni ana sa babakan sa simbahang Katoliko. Atong i-acknowledge ang ato ang mga bisita ng mga Seventh-day Adventist nga gikan sa sindangan mo bro no? Nani ni si Dison Torno? Wala. Isa rin na si Anselmo, Romel Anselmo na Okay. Ato parang gaamas yo. Okay. Welcome mo din bro, sada mo din bro. Akin sa una nga mga tana kay na si Brad Wendell andam ng manubag. Bro, sabi bro, sada na mo din bro. Ha? Ay ka sa una mga tana, sige. Brad Amancio. Brad Amancio, pili na si bro Gilir. Okay, ato yatag ni bro Amancio. Okay, ako na mga utana, rumatalis pa niya ako mga utana. Ako mga utana, Brad Wendell. Ito mang gigamit na ang mga Sabadista daghang ipag-abort nga mga bata na sa ospital. Ako mga utana. Tinuod ka! Ang tanong niya, ang pagkutana, tinuod ba? Nasa yung magasina? Kanya gitawag na nasa yung magasina. Abortion is murder. Basahon na to. Dahil, basa ka. Dali. Yo. Basa nga magasin ninyo ha. Ito, magasin no. Okay, magasin ninyo. Sa 70 Adventist. Ito ni Robert Page Main, Director ng Ministry Magazine. Nasa online pa ninyo, no? Pwede ninyo i-download. Ito. I believe if you do a research, you will find that majority of Adventist hospitals permit abortion on request. American Hospital Association Guide to the Healthcare Field 1986 lists 12 of the 56 Adventist hospitals in the United States as offering abortion services, including e-program and facilities. Okay. Wapa matuwa mo basa, kalinigan ninyo. Imo lang hikot na makutit, pero kang kutit kang midkit dahil eh. Kang midkit na kutit nga disulatan nga rin siya sa presidente sa Adventist, ka dili nga against ang identitas abortion. Kang boosters, mistake pa nga sulat, inong hikot. Ako bahutana. Sa realidad, gitugod ba sa gobyerno nga ang ospital mo himog abortion? Sa United States, nag-isgotan nila, legal ang abortion. Dili sa ato, illegal ang abortion. Kaya may petisyon dito na kahit ba yung ilan ninyong mga miyembro at ilang pastor ay against, merong mga hospital ng 70 Adventist nagsagawa ng abortion. Malala yun! Una nga nagimasa dire, against abortion. Oto na physician and the patient. Tinuni dire, na yung mga dito dire, nga di ba? According to deciding for or against abortion, to the physician and the patient. Tinuod na dire. Tinuod na tayo! Tinuod na! Pero, ayong nagtawin mo na kaya kabisan dunay against bilang na hospital ang naghimong abortion. May mga against. Pero bisan may mga against, may mga hospital ninyo
nga nagpatay og bata sulod sa tiyan sa kakuanggan na kung doon na kayo kahayag lain may tungod sa abortion nyo diusap-usap sa General Conference ang baruganan nila may tungod sa abortion. Imo naman ang nauna kasi kakamingkit ka na. Kamingkit ka na. Ako na yung kita si Midkip said, I believe it would have been a crisis for you combine the majority of Adventist digital patient abortion. Si Midkip ang wala puti ka na ni Midkip. Isulatan ka na sa presidente sa General Conference nga against ang abortion sa mga hospital. Kaya imo na ituuhan niya kang Midkip ka na nga. Mga walang petisyon. Hindi na tinuod. Kamit ka na. Isulatan niya against ang Adventist Conference sa abortion. Na inutuhan. Natural na sa inyong magasiling ni nabisan pa doon ay against na ay nagpadayon 12 ka hospital nag-abort, nag-offer. Masama na to ha? Adventism and abortion. So what is the truth about Adventism and abortion? Is abortion on demand the norm for Adventist health instructions? On this question, MC Midkip said, sa Badista ito, hindi ito Katoliko. 70 Adventist, si Midkip. Isa-silis naman pa ito. Sabi nito, MC Midkip said, I believe if you do a bit research, you will find that majority of Adventist hospitals permit abortion on request. Ang pahayag ito ng Adventista. Kahit merong mga total. Ano daw? On request. Ito ang gusto. Binasan niya. Gusto niya ito lang. As an explanation, the president of Washington Adventist Hospital wrote in a letter to Buster Midkip brought notification the administration, therefore in good faith, leaves responsibility of deciding for or against abortion to the physician and the patient. Ang klaro, di mo na unawaan ang English? Anong sabi? Ang sabi dito, sayo na to aron masamtan niya. Ang sabi, ang ingon din ang administrasyon nagsulat ng Buster Midkip nga ang administrasyon, administrasyon sa hospital. Therefore, in good faith, sa maayong katuyuan, ilang gisalig sa doktor o sa pasyente kung mohimo ba silang abortion. Wala nagingon din. English. Wala mo na masabi lang English? Tara. Ito man against dali. Naku rin against dali. Asa ang against dali? Dali. Ayaw putla. Ang gingon din ang administrasyon sa Seventh-day Adventist, gisalig niya sa doktor o sa pasyente kung dawaton ba o dili against ang abortion. The administration therefore in good faith gisalig the responsibility of deciding for or against abortion to the physician and the patient. O kaklaro na, tinisayaw na to. Ang sulat, magkalisod mo na English,
Ako yan, ang English ay makadugo man akong ilong. Kaklaro na, mabasa lang niyang against. Dito na sa against. Against ang sulat sa 70 Adventist nga administrator, iyan gitugyan. Tayo mo na to ha. May nangyasayo na to kayo. Iyan gitugyan sa doktor o sa pasyente kung uyon ba sila o against ba sila sa abortion. Mo na nabasahan yung mga against. Kisi-kisi. Okay ha? Oo na. Ang hirap talaga ng English. Magadugo man saan eh. Dingon nila eh. The American Hospital Association Guide to the Health Care Field in 1986 list 12 of the 56 Adventist hospitals in the United States as offering abortion services, including e-program and facilities. Kaya dito tayo. Kung against kayo sa Inquisition at pinutol-putol ninyo, napakalinaw ang nakasulat. Oo. Ano dito tayo? Balik. Sato ba Grindel, dili gyud ay pakulo ikuha sa among mga niya. Dili ni tungod sa bolsyo. Sato ba dili gyud pagtulon ang sa kagadista na mag-abort o bata. Sato pa mga doktor ana o ang mga nagbuot. Pero dili gyud sa kagadista ang pagtulon niya mag-abort o bata. Oy kasabot ana. Ang sabalista gani ang nagsulat nga ang desisyon kung itugyan sa doktor o pasyente kung mudawat ba o against ba sa abortion, susunod man ito. Wala'y maluganan na dili. Dapat magparong na dili. Pero unsa ang maluganan nga gipagawas? Ang maluganan nga gipagawas naa sa doktor, naa sa pasyente. Kung dawaton ba ang abortion, o sa gingon din eh, doon ay mga hospital nag-abort og bata. Mas kuyaw na sa Inquisition. Sa Inquisition, katawan lamang ang napatay. Ngunit dito, katawan at kaluluwa, including the soul of the parents. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon ang taong ipinanganak sa mundong ito. Napakalinaw yan. Walang paninindigan ang Seventh-day Adventist dito sa binasa natin. Against kami sa abortion. Mao lagi na. Ay sa may salian na lang. Yung mga napagtulong na ang Seventh-day Adventist, dihatag na sa doktor at kapisit ang desisyon mo. Wala na lang mga katulong na Adventist na kung di abot ang bata. Kahit kung sino pala, kaya ka mo dihatag na na ang desisyon na pero dili ginapagtulong na sa pag ilan ang desisyon sa ospital, sa doktor o sa mga pasyente. Wabot na dili. Pero di wala ang matulong na sa Adventist na mo. Wabot ang bata. Kung di panabutan ni Mika, di ba? Okay? Kung di panabutan, di mo manigo niyo. Magtulunan sa Badista, wabot ang bata. Kayo pa na lumok sa bosya. Kaya tagal lang katulog. Kung di katulong, ang ilang desisyon sa pasyente o sa doktor, di mo hindi napagtulong sa mga Badista nga dito taga. Mag-abort ng bata, kamo mga hospital, abort ng bata. Sino na mo ipagtulunan? Imo na pinitugang-tugang. Sabot, sabot, imo, pero di na mo ipagsabot. At aga na lang ito higayon sa iyong hinanakit. Ang mataga naman ang tanong. Ano niya? Dili ko no gitugot, pero gihatagan o pagtugot ang doktor o pasyente. Ano ba yan? Huwag gitugot kung yan gihatagan pagtugot. Kuya, kung wakay pagtugot, nga naman yung nagharang hospital nag-abort. Mo-abort ng bananaang huwag pagtugot sa taas. Dapat ang taas doon ay hindi ko baluganan.
No to abortion. Because abortion is immortal sin. Dapat ka na. Kung ka na kay gipagawa sa inyong mga kadagkuhan, kiling, mga hospital, mag-abort ka ng mga bata. Dili. Wala sila ligong baruganan. Ang gingon din ditugutan ang doktor o ang mga pasyente sa pagdesisyon, mag-abort ba o dili. So, sa resulta, sa desisyon, doon ay mga hospital, nag-abort. Malalayan sa inquisition. At kaya, sa inquisition, sabi nila, maraming pinatay. O, bakit walang kaso na crime against humanity? Ikaw pa may kaso sa simbahan Katoliko. Okay. Next question. Boleh, bro. Aku lihat sa ko. Pwede rin mo, bro. Kanan bro. Pwede lang si kanan bro. So, kini na kami tahu. Beran, perlu kami beran. Kini na pagkabit. So, sila lang bro. Kung magkaila si Dimitri, ulat ko sa aligan dito sa Sindanan. Sa Pangiloti, dahil natanin na sa una. So, ang akong punta na Arnold, ako sa dili po kumuta na mo story sa gamay. Agikan po ko sa Iglesia Romana Katolika sa 2014. Dinabautisman ko sa SDA, Manaliban ko SDA. Ang akong ipaglaro diri, kamuta na mahitungod sa adlaw ipapahulay. So, mahitungod sa adlaw ipapahulay ang paglaro. Sa Biblia, Exodo 20, versikulo 8 hanggang sa 11, kung sa mga yung adlaw ang ipapahulay, Sabado, Domingo. Okay, niyan ko ba? Sa Exodo, walay klarong adlaw nag-iskutan sa Saturday ba o Sunday. Pero sa libro ni Ellen Goldwine, nga inyong libro, nga Acts of the Apostles, kung sa ginyon, Revelation chapter 1 verse 10, adlaw ipapahulay. Kung sa mano, Revelation chapter 1 verse 10, adlaw ipapahulay. Kung sa manang adlaw, Lydiard Translation Bible before ever later, Revelation chapter 1 verse 10, I was worshiping on the day of rest when I heard voice behind me. Day of rest talaga. Pero kung sa'y mabasa sa Spanish, Revelation chapter 1 verse 10, I was yo voy in el Espíritu en el día del Domingo. So ang Revelation chapter 10, nagingong adlong ipapahulay, Domingo na. Sa Spanish Bible, Sunday. Sa ubang mga English Bible, dili Saturday. Kaya, unsa ang adlong ipapahulay sa mga Kristiyanos? The definition sa Webster Dictionary, Friday, Sabbath of Muslim. Saturday, Sabbath of Jewish. Sunday is the Christian Sabbath. Follow up. Sa Exodo 20 versikulo 8 o hanggang sa 11, ihatagan nimo sa pahayag sa tubag sa Revelation 1 verse 10 na Sunday. So kay Sunday man, Sunday ang ibandayan sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, gisgutan na nato kaganihan na Saturday ang sa mga Hudyo. Kung ikaw Kristiyano, o niya Saturday imong adlaw ipapahulay, ikaw ay Kristiyano na walas passing. No, nga naman. Kaysa Webster's Dictionary, Sunday is the Sabbath of the Christian. Si Ellen Goldwine nag-ingon sa Acts of the Apostles nga libro, ang Revelation chapter 1 verse 10, adlaw ipapahulay na sa mga Kristiyano. Kung sa nga adlaw, daghaan kayong mga Biblia nga nag-ingon Revelation 1:10, Sunday. Sa Spanish, yo voy en el Espíritu en el día del Domingo. Kaya, kung sinabi ni Ellen Goldwine na ang Revelation chapter 1 verse 10 adlaw ipapahulay, walay Bible na nagingon Saturday na. Yun ang tuba. Another question about Sabbath na gihapon. In Genesis chapter 2 verse 1 to 3,
na-mention diha ang Sabat. So, ang akong pangutana nga payo ikatulong pangutana, pila ka Sabat ang gibantayan o gihimo sa Ginoo sa sinugdan sa tradisyon. Doon ay usa ka Sabbath nga giisutan diha. Apan unsang adlaw ang mga Hudyo ang nagpili sumala sa kasaysayan. Bipili nila ang Saturday, nga ang Saturday in commemoration of the pagan gods Saturn. Nga naman, because the Jews during the time, and even pagan, they had a superstitious belief that in every seventh day, evil spirits will lead to the people. And so, dili sila mo trabaho, mo pahulay sila. Muna gipili sa mga Hudyo. Pero kung unsa ang sa mga Kristiyano, malinaw ang sinabi ni Ellen G. White. Revelation chapter 1 verse 10, adlong ipapahulay na sa mga Kristiyano. Unsa nang adlaw? Sa Spanish Bible, yo voy en el Espiritu en el día domingo. Domingo talaga. Amato di mo imong gipahayag karon nga ang adlaw ipapahulay ipili sa mga Hudyo nga ilang gibantayan. Sa Exodo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11 o Ezekiel 20 bersikulo 12 hangtod sa 20 nga bersikulo adi na ko ibasa. Pero akong istorya nga ang adlaw ipapahulay dili ang mga Hudyo mo nagpili nga kini ilang adlaw ipapahulay kundi ang Ginoo. Mingon siya nagkahin kini alang sa akong ngalan. Wala mingon ang Hudyo kikahini alang namo nga si Jehova. Kundi mingon ang Ginoo gigahin kini alang sa akong ngalan. So naala diha makita sa Exodo 20 bersikulo 8 hangtod sa 11 na diha ang Dios mismo mo nagingon nga gigahin kini alang kanako. So nga mo ta na mao tani kinsa may gigahin sa adlaw ipapahulay, ang mga Hudyo o ang Ginoo mismo. Ang siya pa to, adlaw ipapahulay ang Ginoo. Pero kung unsang adlaw, ang mga Hudyo may nagpili kung unsang adlaw. Kung unsang adlaw, nga adlaw ipapahulay para sa Ginoo, ang mga Kristiyano, si Ellen G. White nagingon, Revelation chapter 1 verse 10. Adlaw ipapahulay na sa mga Kristiyano. Unsa nang adlaw? Sa Spanish, yo voy en el Espiritu en el día del domingo. Sa Spanish, pero dili Spanish ang bagong pinulungan sa bagong kasabutan, Griego, dili Spanish. Tinood na, lisan pag Griego pa, pero ang adlong ipapahulay diha sa Griego, kung atong tanawon bisan sa mga English, daghang Bible, nga ang hubad, Saturday, Sunday. Wala kayo mabasang Saturday. Walay version sa Biblia na mabasa ninyo nga ang ipamatulaan ni Ellen G. White nga adlaw ng mga Kristiyano sa Saturday. Ang gingon niya sa iba't ibang version, kahit sa gidala ni bro na Bible, Domingo talaga, Sunday. Nanay version nga gihawiran, pero wala kumudal na karon amo lang gihawiran. Nga ang RCC mismo nag-angkol nga kining Revelation 1 verse 10 dili na siya Sunday, Saturday na. Pero otro ang pagkasulat kay sa Griego nga original dili mo mahubad siya o kanang Sunday or Saturday. Pero doon ay hubad nga kung ititigan sa pagkaroon giandam na para sa sulod higayon o nga pagkituon na doon ay Saturday nga hubad gikan sa libro nga pinirmahan sa mismo sa RCC. So sa hangtod karon kadingon na Ginoo nga akong adlaw ipapahulay ug sa igahatag sa ipapahulay ngadto sa Hudyo ang ilahang bantayan nga ipapahulay. Dili ang Hudyo mao ang mipili og adlaw nga simbahan. Ang Dios mo nagpili og asa ipapahulay para simbahan sa mga Hudyo. Well, sa inyo, nagplano man din mo nga kinini ang ay pangutana din dapat gidala ninyo na. Yeah? Oh. Kay yung may explain ako man na. Pero niya ang The Voice of Prophecy Friendship Course sa Seventh-day Adventist niya. Unsa gingon dire? Katoliko ang adlaw sa Ginoo. Dili sa manista.
Naasa ilang friendship course, Katoliko ang adlaw sa Ginoo. Unya, about sa Sabado, kung sa inyo ni Ellen White, mga pangitabo sa katapusang panahon ni Ellen White, iyang gipainom, Bahina 161, iyang gipainom ang tanang kanasuran sa bino na iyang mahugawng kaulat. Giunsa ni ini paghitabo, pinaagi sa pagpugo sa katawhan, sa pagdawat sa mini nga Sabado. Manali mini nga Sabado. Kung kining ni Asia Sunday, dapat ingon mini nga Domingo. Okay, muna itubag sa mahing pagkutana.